Mga paraan sa pagbili ng ibon. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. So kasi maraming mga kahabi natin na hindi nalalaman yung tamang pagbili ng ibon. So yun po yung ating pag-uusapan. Narito ang mga tamang paraan sa pagbili ng ibon upang masiguro ang legal, ligtas at malusog ang inyong ibon. Kasi yung ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Kahabi Mirna de la Cruz. Saan po pwede bumili? So yun po yung tanong niya. So meron siyang doubt kung saan nga ba yung tamang paraan ng pagbili ng ibon. Ganun din po yung katanungan ni Kahabi Napoleon Cabrera. Sir Olen, paano mag-inquire ng ibon sa inyo? So kung mag-inquire kayo ng ibon sa akin, i-message nyo po ako sa Messenger. Ganun din po yung aking Facebook page, Olen Aviary, diba pa? At ganun din po yung aking Messenger. So doon po tayo mag-conversation regarding po sa inyong pag-acquire ng ibon. At last but not the least, yung tanong na ating kahabi na si Dennis Paulo Dayaw. Sir, saan po ba makakabili ng Alps para kakatil na naka-register sa DNR? So mga kahabi, Mirna de la Cruz, Napoleon Cabrera, Dennis Paulo Dayaw at sa iba nating mga kahabi dyan na maibabahagi ko yung inyong mga katanungan at mga paraan sa pagbili ng ibon. So tuloy-tuloy po tayo. Unang-una po sa pet shop. Hindi lahat ng pet shop ay hindi nakakapag-issue ng mga deed of sale or deed of acquisition. Meron po mga pet shop na legal ang kanilang pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. So hanapin nyo po yung pet shop na nakakapagbigay ng deed of acquisition. Pinakaligtas at karaniwang paraan. So yun po yung ating nakakahiligan talaga na pagbibili ng ibon ay sa pet shop po. May permit at tamang papeles. So yun po ang dapat nating hanapin na pet shop. Karaniwan may payo, pero sila payo sa pagkain at pag-aalaga. So, doon sa pet shop, mabibigyan pa tayo ng advice kung ano yung tamang pagpapakain at pag-aalaga doon sa bibili nating ibon sa kanilang pet shop. Mas mataas ang presyo pero sigurado sa kalidad. So, hindi naman lahat mataas ang presyo. Depende siguro sa mutation. So, ang maganda lang dito, sigurado ang kalidad sa pet shop. So yun po. So yun ang una nating paraan sa pagbili ng ibon. So sa pangalawa po, pwede nating magiging paraan sa pagbili ng ibon yung sa rehistradong breeder. So paano natin malalaman kung rehistradong breeder po? Direktang bumili sa nagpaparami ng ibon. So yun po, alam naman natin na kung ang makikilala natin ay nagpaparami talaga ng ibon, ay ito po ay isang rehistradong breeder. At tiyakin nyo na siya po ay Certificate of Wildlife Registration o Wildlife Farm Permit. Dahil meron din po tayong mga kahabi o mga kababayan na nagpaparami rin sila ng ibon, ngunit hindi naman sila naka-register o hindi nila napairehistro yung mga ibon sa DENR. So yun po ang obserbahan natin na piliin natin yung rehistrado breeder sa DENR. Mas tiyak ang lahi at kalusugan. So yun po, sigurado tayo pag sa breeder tayo bibili, tiyak natin ang lahi ng kanilang mga pinanggalingan ng ating bibilhin. Dahil meron silang tawag silang mga monitoring doon sa kanilang palahi. So alam ng mga breeder kung saan nagmula yung mga species na kanilang ibinebenta at yung kalusugan. Dahil sa alam naman natin na ang mga breeder ay tiyak na kalusugan ang inuuna sa kanilang mga inaalagaang ibon. Siguraduhin legal at may pahintulot ang breeder. So yun nga po, siguraduhin natin na rehistrado talaga yung breeder na ating makikilala or ating mapagtatanungan regarding po sa mga ibon na ating gustong maabin. So yung pangatlo po na paraan sa pagbili ng ibon, yung online.
Kailangan lang po dapat dito ay merong pag-iingat. Dahil sa online naman, alam naman natin pag online platform ay hindi na po natin nakikilala yung mga katransaksyon natin. So kailangan meron lang po pag-iingat. Una-una po sa reputable seller lamang. So ano ibig sabihin ng reputable? Doon lamang po sa kakilala natin at siguraduhin na ito po ay legit na seller lamang. Dahil alam naman natin sa online marami din po mga scammer. Magbasa ng mga previews at feedback. So yung mga Facebook page niya, yung Facebook account niya, tingnan natin yung mga previews, post niya, kung siya ba talaga yun, o baka may dami account yun. O tingnan natin yung feedback ng mga comment doon sa kanyang mga pinupost kung ano po ang nangyayari. Iwasan ang down payment kung walang katiyakan. So yun po yung atin iwasan yung pagda-down. Nakita lang natin na nag-post ng pinakamura, magandang mutation, magda-down tayo dahil ang iniisip natin na hindi na mabili ng iba, tayo na ang makakuha. So iwasan po natin ang down payment kung walang katiyakan. Kung tiyak naman tayo, kung garantiya naman, at kung may tiwala tayo, pwede tayo mag-down. So yun po ang ating pag-iingatan lamang po. Mas mabuting meet up at personal na makita ang ibon. Kung maaari, meet up tayo. Kung maaari, site visit. Kung maaari, makita muna natin ang ibon sa personal. So, ganun naman talaga ang proseso. Ngunit kung malayo, so, nandun po yung pagtitiwala, siguraduhin, reputable ang seller, magbasa man ng mga review at feedback. So, siguraduhin, kilalanin muna natin yung seller. Kung hindi man tayo makakapag-meet up, at kung nakilala naman natin, at doon na tayo po magda-down payment at pwede natin ipa-rider or ipa-pick up yung ibon. So, kailangan lamang po sa pagdating sa online ay merong pag-iingat. Yun po yung paraan sa pagbili ng ibon. So, yung pang-apat po natin sa bird show or expo. So meron po mga nagpo-post ng mga bird show, mga expo, yung pwede po tayo pumunta doon para makatingin ng mga ibon na ibinebenta. May mga lisensyadong nagbebenta. Yan po ang siguraduhin natin, yung legality ng pagbebenta. May mga lisensyadong mga nagbebenta. Makikita ang iba't ibang uri ng ibon. Yan po, sa mga bird show, sa mga expo, doon maganda rin po pumunta. Makikita natin at ibang-ibang mga uri at mga species ng ibon. Maaring makakuha ng tips mula sa mga eksperto. Dahil doon po sa mga bird show, sa mga expo, meron silang mga programa ng pagpapaliwanag kung paano ang tamang pag-aalaga, paano yung mga tips at yung mga cons and pros ika nga. So, disadvantages sa pag-aalaga ng ibon. Doon makikita natin or makaka-encounter tayo pag tayo makakadalo sa mga bird show at sa mga birds expo. So, yun po yung mga paraan sa pagbili ng ibon. So, hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan at sa mga kahabi natin na nagtanong na sa mga regarding sa kung saan dapat bumili ng ibon. So, yung topic natin, mga paraan ng pagbili ng ibon sa pet shop, sa rehistradong breeder, or sa online. Kailangan pag online, mayroon lang tayong pag-iingat sa bird show or expo. So, yun po yung mga paraan natin sa pagbili ng ibon. Mga dapat iwasan. So, dapat iwasan natin. Ito naman ay reminder lang mga kahabi. Iwasan natin bumili ng ligaw or endangered na ibon. Labag ito po sa batas. Lalo na po yung mga ligaw lang, mga nahuhuli-huli natin dyan, ay kailangan alam natin kung ano yung mga species na yun dahil ito po ay labag sa batas. Meron po tayong mga species na hindi dapat hinuhuli sa likas na kalikasan. So, mga ibon na mukhang mahina, mamamatay, or may sakit. So, yun ang iwasan natin na bilhin. Yung mukhang mahina na alam naman natin na hindi na siya healthy, pwede nang mayroon itong sakit, yung mayroon hindi pa maganda yung kanyang kondisyon. So, yun po yung ating iwasan sa pagbili. Mga nagbebenta ng walang malinaw na impormasyon o papeles. So, kung hindi tayo sigurado at hindi naman siya lehitimong breeder or seller, ay wala tayong impormasyon sa kanyang pagbebenta at hindi makakapagbigay ng mga papeles, kung maaari, iwasan natin. Ngayon, nasa sa inyo naman po yung pasya, ika nga.
Kung gusto nyo ng may legal na papers, nasa sa inyo pong bibili. Ang sa atin lang ay paalala lamang. Tapos po, yung mga dapat suriin. Yan, ito naman ang mga tips din ulit natin ng mga dapat suriin bago tayo bumili ng ibon. Aktibo at alerto ang ibon. So yun po ang ating titingnan kung tayo na po ay bibili. Aktibo at alerto ang ibon. Malinis ang balahibo at mata. So hindi yung mata po, hindi sana nagluluha. May gana kumain. Yan ang maganda. Talagang healthy ang ibon. Walang sugat o abnormal na kilos. So yun po yung ating mga dapat suriin bago tayo bumili. Huwag po tayong titingin sa baba ng presyo mga kahabi. Minsan sa huli doon tayo nagsisisi. Bagkos tingnan natin yung legalidad sa ating pagbili at sa ating pag-aalaga. So yun po yung mga dapat suriin bago tayo bumili. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga paraan sa pagbili ng ibon. At doon po sa mga kahabi natin na nagtanong, I hope meron tayong makabigay lang tayo kahit sa mga konting kapamaraan sa pagbabahagi ng ating mga nalalaman sa regarding po sa buhay mag-ibon. At kung nagustuhan ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong nalalaman sa mga paraan ng pagbili ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.